Wala sa sarili na nagpahatid mula sa nahagip niyang taxi si Ellen sa bahay ng kanyang ina. Kahit na matagal na silang naghiwalay ng landas ni John, parang patuloy pa rin ang pagpiplay sa utak niya sa mga sinabi nito. Ang hirap i-absorb ng mga iyon pero parang ngayon ay nauunawaan na niya ang lahat. Hindi niya nga lang matanggap. Pumasok siya sa bahay nila at natagpuan niya sa sala ang kanyang ina. At sa gulat niya ay hindi lamang ito ang nasa loob ng bahay, kundi pati na rin si Tita Zenny. Pakiramdam niya ay pinitik na malakas ang ulo niya. Ano ang ginagawa ni Tita Zenny sa bahay nila? Simula nang dumating ito sa Pilipinas ay hindi pa nito nakikita ang mami niya. Iyon ay sa kadahilan ng sinabi nila Derek na isa itong alagiin na ina. Pero sa totoo lamang, kahit na operahan na sa puso ay kasing lakas pa rin ng kalabaw ang kanyang ina. Napakagatlabi siya na isiping baka malaman nito na nagsisikreto silang dalawa ni Derek. Na baka mamaya ay tanungin sila nito kung bakit sila nagsisinungaling dito. At malaman nito ang katotohanan ng papapanggap nila ni Derek. Tita Zenny, tanging sabi niya dahil sa sobrang kaba. Bakit po kayo nandito? Alam niyo po bang... Kung pwede lang niyang pakiusapan ng sahig na kainin siya ng mga sandaling yun, ay ginawa na niya. Hindi niya alam kung paano i-explain dito ang lahat, lalo na at magulo pa ang isip niya dahil sa ginawang komportasyon sa kanya ni John. May sakit ito at kung sakaling nalaman nito ang pinagagagawa nilang kalokohan ni Derek, malamang ay lalo pang lumala iyon. Pero sa gulat niya, hindi isang nakakatakot na Tita Zenny ang nasa harap niya. Sa halip ay nakangiti pa nga ito, na tila okay lang ang lahat sa paligid. Alam ko ang lahat, Ellen. Hindi pa man kami matagal na nakakapagtsikahan itong mami mo, ay matagal ko nang alam. Pero dahil gusto ko din naman siyang katsikahan tungkol sa inyong dalawa, ito ako at pinahanap ang bahay ng mami mo para magkausap naman kami. Napaawang ang labi niya dahil sa sinabi nito, kasabay ng pagsulputan ng mga tanong sa utak niya na siya namang tila nabasa nito at sinagot ang mga iyon. Ano bang akala ninyo sa akin ni Derek? Madaling maloko? Hindi ako magiging isang matagumpay na businesswoman. Kung madali lamang ako maloko, Ellen. 3 taon man ako naglagi sa Amerika. Pero kahit ganoon, marami akong sagap na balita sa Pilipinas. At isa na doon ang pamumuhay pa rin ni Derek na para bang isang bachelor pa rin makatapos ko mawitnessan ng kasal ninyo sa Vegas. Nung una ay nagpaimbestiga ako kung bakit ganoon at nagkaroon ako ng suspetsya na isa lang na marriage of convenience ang nangyari sa pagitan ninyong dalawa. Nagalit ako dahil pakiramdam ko ay niloko ako ng pamangkin ko. Niloko ako ni Derek. Gustong gusto ko siyang kumprontahin. Lalo na nung unang beses na dalawin niya ako na may sakit na ako, ay hindi ka pa niya isinama. Sinabi niya ang kaparehong dahilan kung bakit hindi ka niya naisasama. Na busy ka nga sa business mo at sa mga pag-aalaga sa mami mo. Uwi ka nito at tumingin pa sa kanyang ina. Pero kahit ganoon, hindi siya pumalya sa paggawa ng kwento tungkol sa'yo. Kung gaano kanya kamahal at kung gaano kasarap ang pagsasama ninyo. Alam ko na nagpapanggap kayo pero hinayaan ko pa din siya sa panloloko niya sa akin. Alam kong para kaming tangang dalawa ng pamangkin ko sa ginagawa naming dalawa. Lalo na ako at huling-huli ko na siya pero hindi ko pa din sinasabi sa kanya. Pero alam mo ba kung bakit sa kabila ng galit ko sa panloloko niya? Kaya naman hindi ko sinasabi yun sa kanya? Iyon ay dahil sa tuwing ikinukwento kanya sa akin. Kahit na peke lamang ang kwento niyang yun, ramdam ko may kakaiba siyang tingin sa'yo. Hindi magaling sa pag-arte ang pamangkin ko, Ellen. Bilang tumayong ina niya. Alam na alam ko yun. Bago kumuha ng kursong business administration si Derek, kumuha muna siya ng theater arts. Kinuha niya yon para sa isang babaeng pinopormahan niya na ganoon ang kinukuhang kurso. Pero hindi minahal ni Derek ang kurso na yon. Dahil hindi ito magaling sa pag-arte. Lagi raw ito nirereklamuhan ng professor nito. Namukha lang daw ang panonoorin nito ng mga tao sa pag-arte at hindi ang bawat galaw nito. Kulang daw ito palagi sa emosyon at pag-arte. Kahit na maging BA na ito, kapag may mga mini or roleplay mga ito, palagi na lamang daw itong hindi kinukuhang bida dahil doon. At dahil din doon, napatunayan kong hindi nagkukunwari si Derek habang nagkukwento siya sa akin ng mga masasayang araw niya kasama ka. Kahit imagination lang niya ang pinapagana niya. Alam kong kahit ganoon yun, may lihim siyang pagmamahal sa'yo. Dahil nakikita ko ang kinang ng mga mata niya habang binabanggit niya ang pangalan mo. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga dahil sa sobrang dami ng mga revelasyong sumasabog sa mismong harapan niya.
Kung noong una ay nasasaktan siya, ngayon naman ay parang nilakipan siya ng saya na wala rin ang tinik sa dibdib niya nang malamang hindi naman pala ito galit dahil matagal na palang alam nito ang pagpapanggap nilang ginawa ni Derek. Pero kahit ganoon, naguguluhan pa rin siya sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Si Derek, may lihim na pagmamahal sa kanya. Sa isiping yon ay natutuwa siya. Pero kahit ganoon, wala pa rin siyang kasiguraduhan. Obserbasyon lamang ito ng tita nito at hindi mismong sinabi ni Derek. Nagpatuloy ito. Kaya naman hinayaan ko ng pamangkin ko sa mga ginagawa niya. Ayaw ko na rin siyang pangunahan dahil malaki na siya. Hindi na ako nag-usisa pa dahil kahit alam ko marriage for convenience lamang ang kasal ninyo. Alam kong kahit papaano ay may damdamin din siya sa'yo. Hindi rin naman kayo naghihiwalay, di ba? Hinayaan ko na lang ang lahat. Lalo at nahihirapan rin naman akong asikasuhin kayong dalawa. Dahil nakikipaglaban ako sa sakit ko. Hanggang sa malaman ko ang balitang ipinaglandakan na ninyo sa buong Pilipinas ang tungkol sa sikreto nyo. Sabi ko, siguro kailangan ko na din na gumalaw. 1 taon na nakalipas at naisip kong baka ang pagpapanggap ninyo ang makatulong para ma-develop kayo. Hindi na din naman tumatanda ang pamangkin ko at ikaw na rin, Ellen. At sa tingin mo ba ay nagtagumpay ako ng dahil doon, Iha? Huminga siya ng malalim. Gusto niyang sagutin ito pero hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Matagal na nanahimik siya kaya naman matagal na katahimikan rin ang lumipad sa paligid nila hanggang sa basagan niyon na kanina ay nananahimik niyang ina. Ano, Ellen? Magde-deny ka pa? Aba, tama na ha. Sawang-sawa na ako sa pagde-deny mo na wala kang gusto dyan sa asawa mo. Sasabihin mo palagi sa akin na inis ka sa kanya. Pero hindi mo ba napapansin na palagi ka namang bumibili ng mga magazines na kahit na alam mo naka-feature na kasama siyang babae? Yan ba ang walang gusto? Tingnan mo nga yung santamakmak na magazines at newspapers dyan sa kwarto mo. Na kahit naiinis ka ay binibili mo pa rin ng mga yon. Kahit alam mong may hindi magandang nakalagay doon, makita mo lamang at makasagap ng balita sa kanya. Anak, yun ang hirap sa iyo eh. In denial ka sa sarili mo. Hindi mo maamin na may pagtingin ka kay Derek noon pa. At may teorya ako na kaya mo ginagawa iyon ay dahil sa naranasan ko sa ama mo. Tama ba ako, anak? Tumango siya. Ngayon ay naging malinaw na sa kanya ang lahat. Na-realize niya base sa sinabi ng kanyang ina kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya. Ang mga pagbili niya ng magazines at pagbabasa niyon na sa dulo ay naiinis din naman siya dahil sa mga nakikita niya. At ang mga pagkainis na iyon ay hindi lamang dahil sa nakikita niya ang ama niya kay Derek. Yan ay dahil sa nagsiselo siya sa mga naging babae nito. Naiirita siya sa mga naging babae nito, hindi niya alam kung kailan nagsimula iyon. Pero di ba't hindi naman siya nakakaramdam ng mga ganoon kung hindi talaga siya nagkagusto nakaramdam ng kung ano pa man dito. Natatakot ako, Mami. Alam mo naman nating lahat na playboy si Derek. Nakikita ko si Papa sa kanya. At natatakot akong maging kagaya rin siya ni Papa. Nakita ko kung gaano naging kamiserable ang buhay mo na pakisamahan ng isang kagaya niya. Ayaw ko maging kagaya mo, Mami. Kaya pinili ko si Jan dahil nakita ko sa kanyang ugali na malayong malayo sa lalaki na nakit sa'yo. Pero kahit ganoon, nararamdaman rin pala ng lalaking yun na kahit babaero si Derek, siya pa din ang hanap ko. Kahit na minsan lamang magkasama kami ni Derek noon at palagi pa kami nag-aaway dahil sa kakulitan niya, gusto ko siyang kasama. Masaya ako na kasama siya. Iba ang pakiramdam ko kaysa sa pakiramdam ko kapag kasama ko si Jan. Tama ka, Mama. In denial nga ako sa nararamdaman ko. Pero ayaw ko lang na masaktan. Derek is a playboy. And playboys are also born heartbreakers. Iniwasan ko lang naman na masaktan ako, kagaya ng mga nakikita ko sa mga naging babae niya. I want someone serious. And Derek is far away from that. Iyon ay dahil hindi mo binibigyan si Derek na maging seryoso. Bara ng mami niya. Katulad ni Zenny, ay nararamdaman kong may gusto din siya sa iyo, Ellen. Pero sa tansya ko ay hindi niya maiparamdam ang lahat ng iyon dahil palagi mo na lang siyang inaaway kapag lumalapit siya sa iyo. Tinatarayan mo siya dahil feeling mo ay allergic ka sa kanya. Dahil sa naranasan mo sa ama mo. I'm sorry. Dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko din ang lahat. Umibig ako sa papa mo kahit playboy siya. Nagtiis ako sa kanya sa kabila ng mga pambababae niya. At naapektuhan ka ng dahil doon. Pero anak, maniwala ka man sa hindi. Mahal ko ang papa mo kahit ganoon siya. Kaya kahit masakit, pinili ko magtiis.
Ganoon naman daw ang tunay na nagmamahal. Parang isang lasing sa inuman. Umiiyak, natutumba, nasasaktan na. Pero palagi na lang nating sinasabing, kaya ko pa. Pero hindi naman lahat ng playboy ay kagaya ng ama mo, Ellen. Pakiramdam ko, kung bibigyan mo lamang si Derek ng pagkakataon na ipakita sa iyo ang nararamdaman niya, walang nakakatakot doon. Not all sayings are true. They say, to see is to believe. Pero maraming taong hindi nakakakita kay God. Pero marami pa rin naniniwala sa kanya, hindi ba? Kaya wag mo na rin sanang isama si Derek sa mga lalaking once a cheater, always a cheater. There's always a chance for a change to everybody. Hindi lahat ng lalaki ay kagaya ng tatay mo. Hindi lahat ng babaero hanggang sa dulo ay babaero pa din. Yan ang tandaan mo, anak. Napagpasya ni Ellen na puntahan si Derek sa mismong araw na yon. Ngayon na-realize niya na ang nararamdaman niya. Gusto niyang kausapin nito at linawin nito kung ano ang nararamdam nito para sa kanya. Ayaw niyang magpatumpik-tumpik pa. Excited na siyang malaman kung totoo ba ang nararamdamang obserbasyon ng mga taong nakapaligid sa kanila. Dahil sa mga pinagsasabi nito, alam niyang malaki ang probability na mutual ang nararamdaman nila sa isa't isa. Sa tuwing naiisip niya yon, napapangiti siya. Ngayon ay hindi na siya natatakot na i-admit sa sarili niya ang nararamdaman niya kay Derek. Masyado na siyang nalinawan sa mga sinabi ng lahat ng tao sa kanya ngayong araw na pilit niyang idine-deny sa sarili niya. Ngayon ay wala na siyang pag-aalinlangan, wala na siyang internal issues, para siyang binunutan ng tinik sa dibdib. Tinetext niya si Derek at tinatanong niya kung nasaan nito para magkausap nga sila. Pero hindi niya sinabi na nais siya makipag-usap dito tungkol sa na-realize niya ngayong araw. Nireply naman siya nito at sinabing nasa suite daw ito sa Clubhouse Resort at nagpapahinga. Masyado daw itong napagod sa meeting na inattendan nito kaninang umaga. Hindi na siya nag-reply pa at pinuntahan na ito doon. Ilang beses na din siyang nakarating sa suite ni Derek sa Clubhouse Resort, kaya naman alam niya ang papunta doon. Mayroon din siyang sariling susi ng suite nito. 4 ng special suite sa floor na iyon na pagmamayari nito, ni Dominic, Dave at ang ama ng mga ito. Pumasok siya sa suite ni Derek at nadiretso sa kwarto nito. Pero bago pa siya makapasok sa kwarto ay napaawang ang labi niya at tila tatakasan siya na ulirat na makita niya nakahubad si Derek at ang babaeng naalala niyang kadate ni Dominic na mag-dinner sila ng mga ito sa mansyon ng mga Salazar, si Demi. Nakabukas ang pinto kaya kitang-kita niya ang eksenang nakatayo si Demi at si Derek ay nakahubad sa kama. Napansin naman siya nito pero hindi si Derek. Nakita niya nakapikit ito at mukhang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Nagulat ito na makita siya. Pero agad din ito nakarecover mula doon. Binigyan pa siya nito ng success ng ngiti habang naglalakad dito palabas ng kwarto na parang hindi man lang alintana ang kahubadan nito. Parang ipinapakita nito sa kanya. Gusto niyang mag-iskandalo at sumigaw. Gusto din niyang umiyak dahil sa pakiramdam niya ay niloko siya ni Derek. Pero walang lumabas na kahit ano mula sa bibig niya dahil sa pagkabigla. Kahit nang palabasin siya nito sa kwarto habang nagsusuot ito ng roba, ay tila robot lamang siyang sumusunod dito. Masado siya nasaktan para makapagsalita pa siya at makipag-argumento pa dito kung lalabas siya ng kwarto o hindi. So, you see the scene, huh? Patuyang sabi nito. At mukhang nasaktan ka. Alam ko na ang sekreto ninyo ni Derek, Mrs. Salazar. Talagang idiniin pa nito ang pagkakasabi ng Mrs. Salazar. Kaya wag mong ipamukha sa akin na nasasaktan ka na sa pambababae ng asawa mo. Sa 3 magkakapatid, hindi naman talaga si Dominic ang gusto ko. Nakipag-date lang ako sa kanya ng mga araw na nakita mo kami. Dahil nais ko talaga makita si Derek at ang napapabalitang asawa niya. Gusto ko malaman ang lahat. Noon pa man, siya ang bet ko sa 3 sikat na magkakapatid. Actually, we dated once. Yun nga lamang ay hindi ko alam kung natatandaan niya pa yon sa dami ng mga naging babae niya. I knew he was a playboy, but I love him. Kahit minsan lang kami nagkasama. Hindi na niya ako muli pang binalikan. Ilang beses ako nagpapansin sa kanya pero hindi niya na ako muling pinansin. Ganun pa man, patuloy ko pa din siya minahal. At hanggang kahit sumabog ang balita nagpakasal na siya sa'yo, mahal ko pa din siya. Kaya naman, inis na inis ako nang malaman yun. Gumawa ako ng paraan. Nag-research ako dahil kahit nag-explain na siya, hindi ako naniwala. Doon ko nalaman na nagpakasal pala kayo sa Vegas at matagal na nangyari yun. Mas lalo ako naguluhan, kaya nagpatuloy ako sa pagre-research. Doon ko din nalamang marriage for convenience lamang ang meron kayo and no emotions involved. I was happy that I found out that this is the situation.
Ibig sabihin ay may pag-asa pa ako na hindi nagtitino si Derek sa'yo dahil hindi ka naman talaga niya mahal. At tama nga ako. Hindi pa rin siya matino. Dahil tignan mo naman at pumatol pa rin siya sa akin. We just finished doing a wild and also perfect loving in this sweet Ellen. It was so wonderful. I almost died because of so much pleasure. Humalakhak pa ito na parang nanalo ito sa racing event kung saan natalo nito ang pinakakaaway nitong tao sa buong mundo. Hindi na niya napigilan pa ang luha niya sa pagpatak dahil sa mga sinabi nito. Nakakainis isipin na kung kailan na-realize niya at napansing baka may pag-asa silang dalawa ay siya namang nakita niyang ito ang wala ng pag-asa. Nakatulad rin ito ng ama niya na hindi ito pwedeng magbago katulad ng sinabi ng mami niya sa kanya kung bibigyan lamang niya ito ng pagkakataon. Masyado siya nasaktan dahil sa nakita niya. Kaya naman kahit hindi niya gawain na magpatalo sa iba, wala na siya nagawa pa kundi ang tumakbo na lamang palabas dahil pakiramdam niya ay parang sinampal siya ng katotohanan sa mga nakita niya at pinagsasabi ni Demi. Kung kanina ay umaasa siya, ngayon ay hindi na. Siguro nga ay hindi akma ang ilang kasabihan sa buhay ng isang tao. Pero dahil sa nakita ng mismo mga mata niya, ngayon ay napatunayang once a playboy, always a playboy. At dito po muna nagtatapos ang episode nito. Abangan po natin ang susunod na kabanata.